pwedeng mag-start over ka talaga ulit, lalong-lalo kapag ka yung una mong na-DR, una mong mga naging leaders, mawawala, no? And lahat naman tayo na-experience yun. Kung hindi mo pa na-experience, may experience mo din siya. Pero, wala pala talagang isang, alam mo yun, magic trick or hindi ka talaga makakaligtas sa bagay na yon. At ang pinaka magiging solusyon mo lang doon is going back to the basic, which is build ka ulit ng bago. Okay? Ngayon, paano ka makaka-build ng bago? Dapat master mo yung topic natin for tonight. Ang tanong, master mo na ba to? Oh, marunong ka na ba mag-close ng deal? Oh, 'di ba? Master mo na ba ang pagko-close ng deal? Kung ikaw bago ka, this is the thing that you have to really know kasi dapat ito yung araw-araw na ginagawa mo. Ano ba yung araw-araw na ginagawa natin? I am 5. 'Di ba? At isa doon ang closing the deal. Kapag hindi mo to alam, pag hindi mo to master at wala kang interes na pag-aralan to at i-apply to, paano na? Paano na yung pangarap mo? No? Kaya kailangan alam mo 'to, okey ba 'yon? Ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba yung closing the deal? Oh, sige sabi dito ni Maring Google, "Closing refers to the achievement of the desired outcome which may be the exchange of money or acquiring of the signature." In short, masasabi mo lang na close deal kapag may nangyari ng palitan. Palitan, 'pag nagbayad na sa'yo yung pay-in mo, ire-register mo kapalit nun yung produkto, yung account. So, hindi mo pala siya matatawag na closed deal na kapagka walang pera. Oh, kasi madalas parang ang taas ng expectation natin, "Ay, may na-close deal ako, Jade daw siya." Oh, talaga? Pero ang tanong, nasaan yung 198,800? Oh, 'di ba? Gano'n siya. Ngayon pag-aaralan natin, paano ko nga ba effectively mako-close yung client ko? Kasi madalas, na-underestimate natin na kapag nakausap mo na yun, hindi dun, 'no? Ngayon kung hindi mo pa nama-master 'to, baka may mga bagay ka pang i-improve para yung mga nakakausap mo everyday, close deal talaga, okey? And reminder lang, closing starts from siya yung ang closing pala hindi dulo. No, lagi mong tandaan, closing, nangyayari pa lang yan sa pinakaunang part ng presentation. Actually, from the moment na mami-meet mo yung client mo, closing na rin yun. Pag-uusapan natin yan kung paano. No? Ngayon, narinig niyo na ba yung word na OTS? Ayan, sino dito yung mga hindi pa familiar sa OTS? Ang ibig sabihin niyan, on the spot, pay in. Okay? Ibig sabihin niyan, yung tipong from the moment na napresentan mo, right after, nagbigay agad siya, o sige ito na, i-register na natin siya sa office. Sino dito yung mga napa-OTS? Yung tipong nagbayad ka kaagad-agad. Wow, si Mentor Cecil, napa-OTS. Sino pa? O, 'di ba? Though ito, nangyayari at nangyayari talaga siya, pero hindi siya madalas. Aminin man natin sa hindi. Pero ang goal natin, matutunan natin magpa-OTS or on the spot. Lalong-lalo na kapag naging effective yung closing mo. Okay? Ito ang technique dyan. Kailangan always be closing. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi ibig sabihin na nasa last part ka na ng presentation mo, yun lang yung tinatawag mo na closing. From the moment na may meet mo pa lang yung client mo, kailangan ang mindset mo na closing ka na kaagad. Pero Mentor Denny, paano? O sige, pag-usapan natin yan ha. Alam mo ba, bigyan kita ng trivia. Sabi dito, it will take 3 seconds for someone to determine whether they like you or not. Ay, ganun pala yun. It will take 3 seconds para masabi ng tao na, ay, ayoko siya, ay, gusto ko siya. Sobrang importante pa naman yun kapag kakausap mo yung client mo. Kasi ang pinakaunang binibili niyan, hindi yung produkto mo. Hindi rin yung compensation plan mo. Sino? Ikaw.
ikaw ang pinakaunang binibili niyan. Kaya sobrang importante pala yung tayo mismo. Paano ba natin dalhin yung sarili natin? Paano ba natin i-present yung sarili natin sa ibang tao? Alam nyo ba na hindi lang, ito baka kasi na ano nyo, no, misinform tayo na kapag nagko-closing ka pala, marami palang percentage, no, ng personal communication para maging effective yung close mo. Kasi madalas natin, as long as magaling ka magsalita, magaling ka mag-close. Oh, aminin mo. 'Di ba ganyan ang perspective mo, pero hindi pala. 7% lang doon ang spoken words. 7% lang yung pakialam ng client mo doon kung ano yung mga sinasabi mo, pero 38% doon ay nakabase sa voice at tone of voice mo. Okay, oh, trivia yan ha. And 55% of that ay nakabase sa body language mo. Nakikita ka ba niyang excited? Nakikita ka niyang interested? O baka ikaw yung nonchalant? 'Di ba? O so, very important yan na kailangan aware ka dyan. Ito pala yung mga bagay na kailangan i-take consider mo before you close a deal. Okay? Ganun siya, no? And alam mo ba, bigyan kita, no, ng psychological factors na pwedeng maka-affect sa pagko-close ng deal mo, no? So, ito yung tinatawag natin na, 'di ba sabi nga natin, hindi lang siya dahil sa kung ano yung mga sinasabi mo, naka-base din siya sa tone of voice mo, and not just even your body language. Bigyan kitang example. Number one, alam mo ba na napaka-importanting factor sa pagko-close ng deal na ikaw ay nakangiti? Kasi smile is the reflection of happiness. And wala namang tao, ito ha, walang tao na gugustuhin na hindi ka makitang masayahin. Tama ba? Imagine mo, no? Kapag may nakasalubong ka, ano yung gugustuhin mo? Yung ngingitian ka o hindi? 'Di ba? Automatically parang nagiging light yung mood 'pag once na ang light ng aura mo kasi lagi kang nakangiti. And once na ikaw ay masiyahin, ang light ng aura mo, people are treated differently when they smile. Tama po ba? Nakaka-relate? Yes, showcase talaga. Dapat pinakaunang encounter mo pa lang kay client, ang aura na mapapasa mo sa kanya very, very light. Okay, alam niyo naman 'yun at nararamdaman niyo 'yun, eh, na kapag once na ang tao ang aura niya heavy, ang aura niya light. Ngayon ang igo-goal mo kailangan ang aura mo light. Paano mens? By smiling. Okay, pero 'wag naman mens yung baka mamaya pilit yung smile mo, yung gano'n ka lang. Kailangan maging natural sa'yo, ha? Baka mamaya ma-weirduhan pa sa'yo yung client mo, "Ano ba 'to? Halloween pa ba hanggang ngayon?" Okay. So, kailangan assess mo rin yun. Okay, so number one yun. Sobrang importante na light ang aura mo, so lagi kang mag-smile. Oh, 'no? Next natin, number two. Oh, factor din, ang executive presence mo. Sobrang importante niyan. 'Pag online, since nasa Zoom lang naman tayo mens, itong iwasan mo ha. 'Wag na 'wag kang magpe-present ka sa client mo ng nakasando ka lang, naka-spaghetti ka, naka-t-shirt. As much as possible, kailangan naka-executive presence ka. Kaya nga 'di ba ano, lagi tayong may quote na parang isang suot mo lang naka-ready na diyan, anytime puwede mong isuot. Okay, bakit mens kailangan na may executive presence? Kaya number one, it create trust and establish authority. Paano maniniwala sa'yo yung client mo kung may kita ka niya lalo pag-uusapan natin dito, pera pa rin at the end of the day. Paano niya ipagkakatiwala yung 198,800 sa'yo? Kung makikita niya na hindi ka katiwa-tiwala base pa lang sa pananamit mo, hindi ka pa nagsasalita niyan, ha? O 'di ba, katiwa-tiwala ba 'to? Bakit kakausapin ako nito sando? Oh, 'di ba? So that's why it's really important. Oh, not just only
kung ano yung isusuot nating damit. Alam nyo ba, ang laking factor din ng magiging background natin online sa Zoom. Mens, kailangan aayusin mo rin yun. No? Kailangan makita din ng client mo na kahit papaano maayos yung background mo. Paano baka mamaya nasa likod mo may nakasabit pa diyang mga panty at brief o di naman kaya tuwalya. O 'di ba? So be mindful in that. Hindi pwedeng bara-bara, hindi pwedeng basta-basta. Ang pinag-uusapan dito, paano mo ipe-present ang sarili mo bilang negosyante. Okay ba 'yon? At the more na magiging maingat ka sa mga bagay na 'yan, believe me, the more na makaka-attract ka ng magiging close deal clients mo. Okay ba 'yon? And not just only create trust and established authority 'no, but also it builds your confidence. 'Di ba kapag alam mo sa sarili mo na nag-prepare ka, kahit sa ang field naman, kahit sa labas nga ng I Am Worldwide, 'pag alam mo sa sarili mo na nag-prepare ka, mababa ang confidence mo o mataas? Mataas ang confidence mo kasi prepared ka, Pero 'pag alam mong hindi, bababa ang confidence mo. Kasi alam mong parang hindi ka ready, parang may mali, parang hindi ka prepared. So it's really important, okay? At ito pa, it leaves long-lasting positive impression. Kasi nga ang sabi ko kanina 'di ba, natandaan niyo? Kung ano yung makita sa'yo na first impression ng client mo and it will just take 3 seconds, it will last. Okay, kaya dapat sa una pa lang, plakado ka na. Okay ba yon? Nage-gets po ba, nakakasabay mga mentors? O kapag sa Zoom ka, puwedeng hindi naman kailangan ano, yung nasa, upper mo okay ka 'di ba? O kahit sa baba naka-short ka, 'di naman makikita 'yan, Pero kapag offline, ito yung talagang kailangan plakadong-plakado ka, ha. Not just only sa makikita sa'yo, but also sa hygiene mo. Kaya sobrang importante din invest pupunta sa office na magmi-meet ka ng client mo nang hindi ka man lang nakaligo, hindi ka man naka-toothbrush, hindi ka man lang kahit papaano mag-ayos kung babae ka 'no, maglagay ng lip gloss or lipstick. So, the point is, as much as possible, kailangan nating ipakita sa kliyente natin kung paano tayo bilang negosyante na maga-guide at magli-lead sa kanila sa ganitong negosyo. Kasi the more na mababa ang impression sa'yo ng client mo, the more na hindi mo mako-close ang deal at the more na hindi siya papayag na magpa-lead sa'yo. Nage-gets niyo po? Gano'n po siya, kaya natin pinag-aaralan itong mga bagay na 'to. Kasi sabi ko nga kanina, hindi lang siya sa salita, hindi lang siya sa pagbibigay mo ng mga advice sa pagko-close ng deal. It starts with you, paano mo dalhin ang sarili mo. Okay, next natin. Oh, alam nyo ba na meron din tayong tinatawag na color psychology? Kung ano pala yung damit or kulay ng damit na sinusuot mo kaharap ng client mo, it signifies. It signifies this. Pwede mo yan i-screenshot ha. Let's say for example, if gusto mong magmukhang powerful, intelligent, o 'di ba, malakas sa harap ng client mo, you can wear black. Meron din sabi, if you want to portray innocence, purity, cleanliness, neutrality, you can wear white. Sabi din, if you want to portray happiness, o 'di ba, optimism, you can wear yellow, o 'di ba? And if you want to portray serenity, wisdom, truth, you can wear blue. Okay, pwede nyo rin yang i-add. Okay, hindi ko naman sinasabi na ano ha, kailangan from head to toe, kulay black ka na. Kaya from head to toe, pati brief or panty mo, naka-orange ka na. Puwede mo naman ano 'no, puwede mo naman gawin na ganito. For example, yung tie mo, kung ano ka man, kung nakasobrang formal ka man o puwede mong lagyan, okey? Kung ano yung puwedeng magdo-dominant na color na magle-leave ng impression sa client mo, puwede mo rin yang i-add.
Okay? Isa yan sa mga trivia natin. No? And not just only that, dito na yung posture or yung body language. Kailangan aware ka din dito. You can screenshot this as well. Kailangan ma-recognize mo kung ano yung nililive na impression ng client mo. Okay? May kita nyo naman dyan eh. Kung siya ba ay interested, kung siya ba ay somehow aggressive, kung siya ba ay somehow nagsisinungaling or hiding something, kailangan maging aware ka rin dyan. Kasi, para malaman mo din kung saan ka na pwedeng pumasok or kung anong pressure, 'di ba, ng pagko-close ng deal yung pwede mong maibigay sa kanya as of the moment. 'Di ba? Kailangan mo rin kasing i-analyze yan. Hindi pwedeng lagi ka lang naka-base sa'yo. Kasi ang main point mo dito ay ma-discover kung ano yung intention, kung ano yung nasa mind, ano yung nasa heart ng client mo. At hindi mo yun magagawa, no? Kung hindi pa kayo alam mo yun, nagdi-discussion ng mahaba. Pwede mo yun gawin from the moment na makita mo siya, no? By analyzing this. Okay ba yun? Nakakasunod po ba tayo, mga mentors? Oh, number 3 natin. Remember their name. Sobrang importante din yan. 'Di ba gustong-gusto mo kapag name-mention yung pangalan mo? And that is based on research as well. Sabi nga dito, the simplest trick for generating affection is to remember and frequently use another person's name. Since everyone likes to hear their own name. O, di ba? Mas respectful kasi yung dating kapag binabanggit mo lagi yung pangalan ng client mo. Like ganito, hello po, kumusta kayo? Tito, Tita Cecil, 'di ba? Tita Rosalie, buti naman po nakarating po kayo ng maayos sa office, 'no? Kaysa naman wala kang babanggitin na name. Alam nila na special sila, alam nila na seen sila, 'no? Kailangan maparamdam natin 'yun sa client natin by mentioning their name. 'Yun ang simplest form para maparamdam natin sa kanila 'yon. Okay ba 'yon? Nakakasunod po mga mentors. I hope nakakapag-take down notes ka rin, 'no? Ayan, ang galing mentor Cecil, oh, nagte-take down notes. Nakikita ko yung kanyang pen and paper kasi sobrang importante nito. Ito yung mga akala mo na maliliit na bagay na hindi naman importante, pero ito pala yung mga bagay na maliliit na puwedeng mag-compile para maka-close ka, 'no, ng deal. Okay? Next natin, 'no, number 4, show appreciation frequently. O ayan, hindi puwedeng ano ha, hindi puwedeng kapag nagko-close ka ng deal, nonchalant ka lang sa pag-a-appreciate. Okay? Lahat tayo, 'di ba gusto naman nating nako-compliment? Ngayon, lalong-lalo kapag yung taong kausap mo wini-win mo. O 'di ba? Wini-win mo. So kailangan, the more the appreciation na ibibigay mo sa kanya, mas okay. O paano natin didiinan yung appreciation? O for example, dito sa script, um, Ate Cecil, nakakatuwa naman kayo. Kasi you still find ways to earn kahit na busy po kayo sa trabaho nyo, no? Oh, pwede yun. Alam niyo po, nakaka-inspire po kayo, Ate Rosalie. Kasi as a single mom, kasi naitaguyod niyo po yung mga anak niyo na makatapos ng pag-aaral. Oh, di naman siguro single mom si Mentor Rosalie. Example lang yon. O, 'di ba? So, puwede yang mga katagang 'yan, okey? Na parang kapag once na nalaman mo na somehow yung background niya, tapos makahanap ka ng timing na puwede mo siyang i-appreciate, appreciate them, okey? Kasi ang goal mo kasi sa una is to connect to them. Ngayon, paano ka magkakaroon ng connection sa client mo? Hindi naman pupuwedeng pagkaupo niyo, "Okey, sige, latag na tayo ng negosyo, ito yung silver, ito lang kailangan mo at ito naman yung gold." Hindi gano'n. Siyempre from the moment na magkita kayo ng client mo, bago kayo mag-start maglatagan ng negosyo, kailangan maka-build ka muna ng connection sa kanya. Yun yung tinatawag natin na always be closing, na sa simula pa lang nagko-close ka na. The more na mas makaka-connect ka sa client mo, okay, by these things na sinasabi ko sa'yo na call their name, show appreciation,
the more na makakakonek ka sa kanila, the more na mawiwin mo sila. Okay, lagi mong tandaan yan. Kaya wag mo tong baliwalain. Okay ba yon? Nakakasunod po? Oh, next natin, number 5. Be interested in others. Okay? Kailangan mo na tong itanim sa mind mo na whenever you close a deal, hindi pwedeng wala kang pakialam sa kausap mo. Okay? Be intentional, mens. At lagi mong tandaan na kapag nagko-close ka ng deal, it's not just a business transaction. It's building connection. Okay? Kasi doon din lalabas yung doon din lalabas yung intentionality mo na gusto mo lang ba 'to ma-close ng deal kasi magja-just for you ka na o gusto mo 'tong ma-close ng deal kasi gusto mo siyang matulungan. Okay? So dito pa lang, dapat ma-realize mo na kailangan ang pagko-close ng deal is not just about you. Ang pagko-close ng deal is about hearing your client as well. Ngayon, paano mo mapapakita yung interest mo sa kanila? By doing this form. Ano ba yung form? Kung first time mo 'to mapapakinggan, form is acronym for family, occupation, recreation, and message. Ito yung sinusunod natin na acronym. Ito yung sinusunod natin na acronym kung paano ka pwedeng makakonect sa client mo. Okay, isa-isahin natin, no? For example, family or from. Pwede kang magtanong sa kanya, "Ay, saan po pala yung probinsya niyo, Ate Velma?" "Ah, sa Samar po kayo, talaga? Actually, sa Samar din po kami. Diyan po lumaki yung mama ko." O, sa Samar ka ba, Mentor Vilma? Joke, ano lang yun, sample lang yun, O, 'di ba? So, occupation, pwede pwede ka rin diyan humugot. "Ah, bro Enar, ask ko lang pala, 'no, saan ka pala working right now?" "Ah, talaga? Working ka rin sa bank? Uy, actually nag-work din ako diyan for almost 3 years." Grabe coincidence pala 'no? Oh, puwede ring recreation. Sa recreation, "Uy bro, may hobby ka ba?" "Oo, nagba-basketball ako." "Oh really? Actually nagba-basketball din ako tuwing weekend." Okay. Ngayon, anong goal natin? Ba't natin tinatanong yung mga bagay na yon? Kasi naghahanap tayo ng puwede nating gawing common ground, 'no? Common ground natin both as closer at ng client natin para maka-build tayo ng connection sa kanila. Kasi 'di ba mas mabilis na meron kayong parehas na pinanggalingan, parehas na pinagtrabahuan, parehas na recreation, 'no? Para mas mabilis kang maka-connect sa kausap mo. I hope nage-gets niyo kung bakit natin siya ginagawa. And then finally, 'pag once na nakuha mo na yon yung common ground niyo at naka-build ka na ng connection, it will be easier for you to enter the message. Ano ba yung message, Mentor Denny? Yung message, ito na yung ipapasok mo na yung, "Buti pala napa-inquire ka, 'no, Ate Rosalie." Kasi kahit na nagwo-work ka na sa BPO, buti pala napa-inquire ka. Ano palang nagpa-interest sa'yo? Oh, siya awkward. Kaysa naman sobrang awkward na, "Oh, ba't ka pala nag-inquire?" 'Di ba? Dun ka agad bumanat, unang kita niyo pa lang. Eto dip-dip kakaakyat niya pa lang ng hagdan 'no. "Uy, nag-inquire ka ba? Ba't ka nag-inquire?" Humihingal pa 'no, tinanong mo na agad, "Ba't ka nag-inquire pala?" Ay naku B, instead na Jade, 'di na nag-member sa'yo kahit copper 'yan. Kasi 'di ka man lang nag-build ng connection, eh. Nage-gets po mga mens? That's why it's really important and ito na po yung binibigay ko sa inyo na pattern, the form. You can choose from family, occupation, recreation, and then you enter the message. Okay ba yon? It's just simply talking about what's important to them. Kasi by this, they are feel seen, 'di ba? They feel heard, and yun yung gustong-gusto ng tao. That's why we have to give it to them. 'Di ba? Kasi nga gusto natin silang ma-win. 'Di ba? At part 'yun ng pagko-close ng deal. Okay?
O, next natin, no? I hope clear na tayo dito. Number 6, be ready with proof, mga men. Sobrang importante niyan. Okay? Ano yung mga proof na pwede nating i-prepare? Number 1, pictures of pay-ins, remittances, sold products. Regardless, kahit ilan yan, pag may nabenta kang isa, picture. Kaya nga sobrang importante, I don't know if na-mention sa'yo, dapat na-mention sa'yo to ng mentor mo. Mens, every time na makakabenta ka, kahit isang box yan, lagi kang mag-picture. Oh, kasi kailangan mong ipunin yung mga proof of ano na yun eh, sold products, remittances, and etc. Para kapag may kausap ka na, meron kang resibong ipapakita sa client mo. Tama? Makaka-build ka ng trust sa kanya. Makaka-build ka ng, ang tawag dito, basta yun na yun. Makaka-build ka sa kanya ng na hindi to nagsisinungaling kasi meron siyang proof eh. Okay? So sobrang importante niyan. Next natin, it's really important din na meron ka ng compiled diyan sa cellphone mo. Lalo kapag bago ka ha. O ito naman pag hindi ka na bago, pag wala ka pa nito ngayon, ewan ko na lang sa'yo. Kailangan meron ka sa cellphone mo nito, pictures of testimonies. 'Di ba? Ng mga nakagamit ng barley, maganda i-categorize mo pa yan. Ito yung mga testimony ng may high blood, heart attack, or heart-related problems na gumaling sa barley. Ito naman yung mga related sa mga bukol, pwedeng mga may cyst, PCOS, o 'di ba? Etc. Ito naman related sa sa lungs. O 'di ba, yung mga may pneumonia, etc. Hika. O 'di ba dapat organized na 'yan sa cellphone mo. Hindi pa pwede kasing mangyari na kapag may nag-inquire sa'yo, actually ito kasi yung nararamdaman ko. Oh, anong gagawin mo? Wala kang mapapakitang proof. Ay, actually, maganda yung barley sa'yo kasi marami na niyang kaming natulungan na gumaling din because of the products. Uminom lang. Ngayon, pwede mo naman sabihin yon pero mas matibay ang conversation mo at yung statement na binibitawan mo pag may mapapakita kang proof once again. By the pictures. Paano mo mako-compile yan? Hindi naman pwedeng from the moment na nagtanong, doon ka lang magse-search. Ang hassle kaya nun, 'di ba? Kunyari nag-inquire sa page mo 'no, mainipin yung client mo. Hindi ka agad nakasagot kasi nagse-search ka, naghahanap ka pa ng puwedeng testimony. Ginulo-gulo mo na rin yung mentor mo, "Mens, pahinga naman ako." Si mentor mo may kausap din. Nainip ang client mo, lumipat sa iba. Oh, sayang. That's why it's really important. Okay ba yon? Next, bank details. Dapat ready na rin yan sa'yo. Yes, Girl Scout dapat. As much as possible, meron ka ng isang picture o kaya isang text na sinesend sa client mo. Ito lahat ng bank details ko. BDO, BPI, Union Bank, GCash, mamili ka. Bigyan mo rin siya ng option for her convenience or for their convenience. Mas okay yun. Hindi yung ano 'no, hindi yung, wait lang ha, actually wala kasi akong GCash, eh. Puwede bang GCash na lang ng kapitbahay ko? Hindi puwede yun. Negosyante ka na, lagi mong tandaan. And you have to do the things na makakapagpatibay na negosyante ka talaga. May nakita ka bang negosyante na walang bank details? May nakita ka bang negosyante na walang GCash account? As much as possible, if you are a business owner, no, lahat ng payment option, kailangan meron ka. Kasi nasa line ka ng negosyo eh. Hindi pa pwedeng pa-send na lang sa ganito, sa pinsan ko, sa nanay ko, sa kapatid ko. Hindi gano'n. Nage-gets po mga mentors, kaya kung wala ka pang eto baka wala ka pang bank details, trabahuin mo na 'yan. Mabilis lang mag-open ng bangko, mabilis lang gumawa ng GCash account, mas okay prepare for the rain. Mens, bago pa lang naman ako, hindi ko pa kailangan yan. No, prepare for the rain. Kakailanganin mo 'yan. Paano ka bibigyan ng Lord ng 10,000 sales in one day kung hindi ka nga maka-account ng GCash, eh? Wala ka ngang GCash account, eh, 'di ba? So, prepare for the rain always. Okay? O next,
Once na nagko-close ka ng deal, sobrang importante din, naka-ready na rin yung pay-in form mo. Okay, naka-prepare yan sa'yo lagi para whenever natapos yung conversation niyo, ito pala sis, maganda makapag-fill out ka na ng form. Hindi man siya yung, alam mo yon, siguradong sure pay-in talaga na wala pang pera, pero makikita mo kasi yung commitment ng client mo kapag once na nag-interest yan, pumirma na sa form na ipapa-fill out mo. Nage-gets mo? Dun mo rin kasi maa-assess yun eh. Ay, sobrang interested nitong kausap ko. Gagawa niya talaga ng paraan 'to. Kasi nag-fill out na siya sa form eh. 'Di ba? Pero kapag hindi yan nag-fill out, okay pa rin, i-follow up mo pa rin siya. Pero at least nakita mo yung level of commitment niya by filling out the form. Wag yung ano ha, "Oh, natapos na. Wait lang, manghihingi lang ako ng form." Mas better ready ka. Okay ba yon? And ito, kapag nasa Zoom ka, as much as possible, share screen. Alam nyo ba, bibihira ako mag-present nang hindi ako naka-Zoom or share screen, mga mens, talaga. Kasi ano sobrang importante na ang kausap mo may nakikita siyang proof. Okay? Kaya as much as possible kapag magto-talk ka, magko-close ka ng deal, kailangan may nakikita talagang proof ang client mo. Kasi mas mataas din ang chance na mako-close mo ng deal 'yan. Okay? And kung kaya mo makapag-save ng videos, mas better ipakita mo rin 'yun sa kanya. Okay ba 'yon? Na-gets po mga mentors yung part na 'to? Be ready with proof ha. And 7, ask questions. Alam niyo ba, closing is the art of asking the right questions. Oh, ang pagko-close ng deal mga mentors ay hindi lang siya yung laging ikaw nagsasalita at nagbibigay ng advice. Kasi parang sa una, I don't know if naisip niyo rin 'to ha, 'pag nagko-close ng deal dapat yung laging closer lang yung nagsasalita. No, that's not right. Kailangan as a closer maintindihan mo rin na in order for you to close the deal effectively, kailangan matanong ka din. Kasi paano ka makakapagbigay ng advice kung hindi mo alam yung pinaguhugutan ng client mo? At para malaman mo yung pinaguhugutan ng client mo, you have to ask the right questions to get the minor yeses that allow you to lead your prospect to a major decision. Okay? Right question din dapat. Let's say for example, sabi ng client mo, sa totoo lang galing na ako sa ibang networking companies pero di naman ako kumita, di naman nag-workout kaya ngayon parang ayoko na. Oh. Ngayon, ano sa tingin mo yung right question na pwede mong itanong sa kanya? Hmm. Sige nga, i-type mo nga diyan, may naiisip ka ba? Ano sa tingin mo yung right question na pwede mong itanong sa kanya kung gano'n ang situation ng client mo? Hmm. O puwedeng ganito, "O sige sis Vilma, ask ko lang pala, um, bakit ka ano ano sa tingin mo yung naging rason bakit hindi ka kumita sa previous company mo?" Oh. Ito, sabi ni mentor, Mama Beth. Si Mama Beth pala 'to. Ano ba, ginawa ba niya? Ginawa ba niya? Which is sa atin parang gusto nating malaman yung ginawa ba niya, 'di ba? Ginawa ba niya? Hindi siya kumita, ang totoo ginawa ba niya, workout ba niya? Pero you have to ask, once again, the right question to your client. Hindi mo kasi puwedeng i-direct na, "Hindi kasi ako kumita." Sis ginawa mo ba? Hindi tayo puwedeng maging gano'n kasi ang dating nun sa kanya, rude. Oh, 'di ba? Rude ang dating nun sa kanya kaya you have to rephrase it with the right question. Okay sis Vilma, ano palang nangyari sa'yo? Ask ko lang ha, ano palang nangyari sa'yo with your previous company? Nagkaroon ka ba ng any problems with your uplines? Nagkaroon ka ba ng any problems with the system? Hmm. Hindi natin dinirect na ginawa mo ba? Pero nag-rephrase tayo ng ibang tanong para makuha yung point na or proof na ginawa ba niya o hindi. 'Di ba?
So, nakikita niyo yung difference, mga mens? It's not just about asking. It's about asking the right question. Okay? Pag once kasi, you have to, be careful din eh. We have to be careful kasi fragile din sila. Alam mo yun? Kasi meron din silang, kumbaga parang pinanghugutan. Okay? Kaya, somehow, we have to get on their shoes. 'Di ba? Kung ikaw ba, sila, anong mararamdaman mo? Okay? Kaya, as a closer, we have to be sensitive as well. Okay? Ganun po siya, no? Okay, oh, sabi dito, or pwede rin ibalik sa kanya yung, kumusta naman naging is, yes, pwede din yun. O, di ba? Ganun. O, di ba? Dami niyo natututunan kahit sa comment, oh. Yes, that's right. Okay, so I think nagigets niyo na, no, yung point ko. Ganun po siya. It's about asking the right questions. Okay? As a closer ha, ano ulit, wag na ikaw na ikaw na ikaw na ikaw lang. Na parang feeling mo, ikaw ang mag-a-advise lang at may alam. You have to ask. Para malaman mo yung pinaghuhugutan ng client mo at masagot mo yung pinanggalingan ng hugot niya. Okay? Dun din lalabas yung mga akala mo na hindi niya tinatanong pero nasa utak pala niya, hindi lang niya sinasabi. That's why it's really important. Alright, thank you sa mga nag-participate natin, mga next diamonds. Diba? Next natin. Ito, things you have to consider or do actually before you get to close a deal. Always attend training and mentoring. Men, sobrang importante niyan. Okay? Mens, diyan kasi sa mga training, katulad nito, training na 'to, 'di ba pinag-uusapan natin siya, that's why you get to know kung ano yung mga do's and don'ts as a closer. Ngayon, mag-take down notes ka para may babalikan ka pag once na meron ka ng iko-close na deal. Okay? Kaya it's really important at hindi lang dapat isang beses. Alam mo ba, ito sabi na nga rin ni VP kagabi um, malalaman mo lang na alam mo na yung isang bagay kapag kaya mo na siyang ituro. Oo. So, ibig sabihin, hangga't hindi mo pa kayang ituro itong closing the deal kung ito for example lang gusto mong ma-master, as long as hindi mo pa siya kayang ituro, ibig sabihin, hindi mo pa siya gano'n kaalam. So, dapat dumating ka sa point na kaya mo na 'tong ituro, ibig sabihin alam na alam mo na 'to. Nandun ka na sa may mga kailangan ka pang i-prove pero alam mo na siya. Kasi kaya mo na siyang ituro, eh. And somehow, knowledge boosts confidence. The more na mas marami kang alam, 'di ba, the more na mas nabi-build yung confidence mo na kaya mo na. 'Di ba? Dun naman nagsa-start yung confidence natin, eh, kapag prepared tayo, 'pag may alam tayo. Oo, 'di ba? And the more na mas mataas yung confidence level natin, believe me, the more na mas nagiging effective closer ka. Okay? Kasi alam mo kahit paikot-ikutin yung tanong, alam mo yung pwede mong isagot. Kahit nga nakapikit ka, kaya mong sagutin yung objection ng client mo, eh, gano'n siya. Learn the stories of people, sobrang importante nito. The more stories na alam mo sa napakaraming distributor sa IM Worldwide, the better. Kasi magagamit mo siya, okay, para ma-share din sa mga future clients mo. Kaya every time na may training, siguro from first day, from Mentor Friends, nag-share din siya ng background niya. Kanina nag-share din ako ng background ko. Mens, hindi lang yun pampahaba ng oras. 'Di ba? Ginagawa namin yon para 'pag may mga bago, aware kayo kung ano yung background namin, pinagmulan namin, so you can share at pwede mong makuwento sa mga kakausapin mong client in the future. May kausap kang taga-bangko, "Uy, alam mo ba meron akong business partner. Ito siya, si Mentor Denny. Actually nag-work din yan sa bank." So, yung kausap na client magiging interested siya kasi somehow, "Ay, makaka-relate ako diyan. Pareho kami nag-work sa bank." Tama ba? So, the more na mas marami kang kilala, the better. Kaya every time na may training, aalamin mo, kikilalanin mo talaga kung sino yung speaker. Not just only sa pangbuong team training ng Team Titans. Labas ka kung merong training or gathering diyan sa team nyo, attend ka. 'Di ba? Training ng pang-IM Worldwide, attend ka.
At huwag mong babaliwalain yung mga introduction na ganun. Okay? Next, attend IBPs kasi marami kang matututunan dyan. Di ba may IBP tayo, for example, sa Blast every 9 a.m. Mens, attend ka dun. Okay? Bakit, Mens? Wala naman akong invite dyan. Tsaka araw-araw na lang naman meron yan. Ba't pa ako attend dyan? Lalo kung hindi ka pa marunong mag-present at mag-close ng deal kahit wala kang invite. Pero mas maganda kung may invite ka. Bakit? Doon mo rin kasi matututunan kung paano mag-present effectively at mag-close deal effectively. Kasi yung mga speaker doon, ibig sabihin, naging speaker yun for a reason. Kasi magaling na sila sa part na yun. Ngayon, anong gagawin mo? Matuto ka from them. Alam mo ba, para matutunan mo ang isang bagay, you have to repeatedly do or hear or learn from it. Kailangan dumating yung point na yung pagko-close ng deal, pagpe-present or pag-IBP, maging music na siya sa tenga mo. Okay? Na to the point na kung hindi mo siya alam, kailangan oras-oras, araw-araw, pinapanood or pinapakinggan mo siya. Hindi mo mamalayan, 3 months mong gawin yan, araw-araw, walang palya. Marunong ka na mag-IBP, marunong ka na mag-close ng deal. Kasi ganyan lang din naman ginawa namin. Learn from powerful closers, na-mention na natin yan, di ba? Kaya nga pasok ka and learn from them. And don't be afraid to ask questions. Di naman kami nangangagat ng mga mentors mo eh. Diba? The more you ask, the more you will learn and the more powerful you become. Kaya stay curious. Okay? Mga mentors and visualization. Dapat sa una pa lang, from the moment na na-meet mo na si client mo, nandun na yung heart mo ng optimistic ka dapat na close deal to. Hindi ka naman mag-expect ng too much. Wala siya dun sa expectation mo, pero nasa heart mo na, Lord, close deal na to. Thank you po. Okay? Pero iba din yung expectation na super super nag-e-expect ka naman, tapos ang bilis mo rin ma-disappoint kasi nga ang taas ng expectation mo. Parang sabi ng client mo, actually, dami kong connection, nagtatrabaho ko sa gantong kumpanya. May mga naging client na ba kayo ng gano'n? Tapos ipapasok ko 'to si ganito, si ganyan. Nag-expect ka naman ng sobra 'no? Tapos after few days 'di mo na ma-contact. Kasi nag-expect ka naman ng too much. Okay, mamaya dadaanan din natin 'yan kung ano yung mindset ba dapat as a closer, 'no? So gano'n siya. And to have a close deal, you have to do these things. Practice right prospecting and proper scheduling. Hindi lang kasi pupuwede na, for example, closing, yun na yun. Hindi, magsa-start siya sa tamang tao na ipa-prospect mo hanggang sa si-schedule mo sa tao na yon para ma-close ng deal. It starts there. Kaya kailangan matutunan, we have separate training sa prospecting at sa scheduling kung paano yan, pero dapat matutunan mo rin yan. Kasi connected yan sa effective closing the deal. Okay? At kailangan ma-deliver mo rin yung tee-up properly. Para sa mga bago hindi alam yung tee-up. Ano ba yung tee-up, Mentor Denny? Tee-up, it's just simply building up. Okay? Building up, ibig sabihin, it's just simply building credibility of your mentor, of your company, of your product, of your compensation plan to your client. Hindi lang hindi lang mentor ang tinitiap. Lahat. Kumpanya mo, produkto mo, compensation plan mo, lahat tinitiap, lahat binibuild up. Pagbo-boost ito ng credibility ng isang bagay o isang tao. Ngayon, paano mo gagawin yan? Pag mentor, kailangan alam mo yung achievements ng mentor mo. 'Di ba? Para kapag ipapakausap mo yung client mo sa kanya, yung sense of respect ng client mo sa mentor mo, mataas. Papakinggan o papakinggan? Papakinggan. Produkto. Paano mo i-build up ang credibility ng produkto? Grabe. Oo. Gamit ka ng mga words na grabe, panalo,
Oh, at hindi lang 'yun, yung kaninang dinaanan natin kailangan may proof ka din. Lalo ikaw kung meron kang personal testimony mas better din 'yun, isama mo rin 'yun, okey? Gano'n siya ha mga mentors, build up rapport build rapport before presentation, ito nadaanan na rin natin 'to kanina. Ang ibig sabihin lang nito, you first build connection before the message. 'Di yung naalala niyo? Connection, connection, connection muna, okey? Bago mo ipasok agad yung latag ng negosyo, okey? Ito, sobrang importante din ito na kailangan mong i-take note. Kapag ang kakausapin mong client alam mo mag-asawa or mag-couple, mas okey, mas okey na dalawa mo silang kakausapin pareho. 'Wag kang mag-i-schedule ng mag-isa lang yung partner. Bakit? Ang magiging ending niyan, wait lang ha, tanong ko muna sa asawa ko, babalikan kita." No, as much as possible schedule mo sila ng sabay at pareho silang available. "Sis, ako lang available tonight, eh." "O sige sis, okey na 'yan." "No." Sige. Sis, if ever ba pareho kayo ng husband mo mas better sana para at least makita niyong pareho yung presentation. Ask ko lang kailan ba kayo available just in case?" Sige sis, pero by tomorrow pa siguro." "Okey sige, good yun at least dalawa na kayo makakarinig." Okey? Dapat pareho, okey ha? Okey po yun mga mens 'no? And then, complete the presentation. Ito case to case basis, depende sa kausap mo, okey? Pero as much as possible, malatag mo sa kanya ng mabilis yung company profile, products, okey? Yung compensation plan, 'yan, yung tatlong 'yan. Kailangan mong malatag sa kanya. Pero kung ang kausap mo may idea na, kailangan marunong ka rin mag-chop-chop ng presentation mo. Okey ba 'yon? Kailangan mo ring i-assess kung anong alam nung kausap mo para mabigay mo rin yung right information sa kanila. Okey ba 'yon? And close and seal the deal. Okey? And ito, may nakalagay dito, important note, ABC rule. Bridge should have the most part in closing. May idea na ba kayo dito sa ABC rule? May separate training diyan. Simple lang 'tong ABC rule na 'to. Ang A, ito yung advisor, ang B, it pertains the bridge, at yung C, ito yung client. Ngayon, 'pag ikaw magpapakausap or magpapa-close deal ka kay mentor, ang tawag sa'yo bridge. Parang tulay lang na pino-portray na magko-connect kay mentor at kay client. Ngayon para maging successful yung closing the deal, napakalaki daw pala ng role ng bridge, which is ikaw, para magkaroon ng connection si mentor kay client. Yun yung tinatawag natin na pagti-tee up, okey, na pinag-usapan natin kanina. You have to build the credibility, boost the credibility of your mentor para pakinggan siya ni client. At kapag hindi mo nagampanan yung role na yun, which is very crucial sa closing the deal, hindi magiging effective ang pagko-closing ng deal. Important note yon. Sana ma-note mo, mens. Kaya kailangan mong pag-aralan yan. Separate training din yan. Okay? Gets po? I hope clear po tayo doon mga mentors ha. Next natin. Do's of closer. You have to keep in mind that you need to, number 1, mindset. Kailangan kasi kapag nagko-close ka ng deal, ang mindset mo, tapos na. Close deal na 'to. Okay? And at the same time, hindi ka lang naka-focus do'n, it's all about mindset, eh. Diyan kasi magsa-start 'yan, eh. Kapag ang mindset mo, kakausapin mo lang yung client mo kasi kailangan mo ng commission, believe me or not, magma-manifest 'yan sa words mo, sa actions mo, and the more na gano'n ang nasa heart mo, gusto mo lang siyang mapa-pay-in kasi kailangan mo yung commission or kailangan mo siya, mens hindi magiging successful ang closing the deal. Kaya kailangan important mindset as a closer, keep in mind that tutulungan mo yung taong 'to, okay? At mas willing kang tulungan siya kaysa pagkakitaan siya. Yes, sa una, gano'n naman tayo.
'Di ba? Kasi ang goal nga natin, kumita, 'di ba? Mag-just for you, mag-give me five, pero binabalik ko na yung gano'n. Kailangan mong matutunan na nasa network marketing business ka. Once na nakapag-close ka ng deal, hindi do'n nagtatapos ang lahat. Kasi hindi ka naman salesman, eh, okey? Hindi ka naman taga-benta lang, eh, networker ka. Ibig sabihin once na na-close mo yung deal, do'n pa lang magsisimula ang journey. Do'n pa lang nagsisimula ang negosyo mo. Okay. So, kailangan ang heart mo tama na kaagad. Ang goal mo matulungan kaysa pagkakitaan. Okay. Number two, trust the system. Paano ka makaka-close ng deal kung ikaw mismo hindi ka convinced na maganda ang negosyo mo, hindi ka convinced na maganda ang sistema mo, hindi ka convinced na nakakayaman ang I Am Worldwide. You have to be sold out first with your business before you close someone papunta sa negosyo mo. Assess mo sarili mo. Ano ba yung level of percentage ng pagka-sold out ko kay I Am Worldwide? At kailangan yung level of pagka-sold out mo to the highest level. Kasi the more na mas mataas yan, the more na mas makakapag-close ka ng deal. Believe me. Alam mo sabihin mo, grabe sis, nakakayaman talaga dito. Tapos inside of your mind, no, or the back of your mind, kayaman ba talaga dito? No, ayusin mo muna 'yan, okey? After this training, tanungin mo yung sarili mo. Next, huwag kang mahiya, okey? Don't be shy, 'no? At kailangan mong maintindihan yung difference ng selling versus sharing, okey? Huwag kang mahiya na alam mo yun, huwag kang mahiya na ipangalandakan na maganda yung produkto mo, huwag kang mahiya na ipangalandakan na napakaganda ng barley, napakaganda ng compensation plan ng I Am Worldwide, puwedeng magbago yung buhay mo dito, okey? Kasi may mga times na parang ano, eh, 'no, parang somehow nagkakaroon tayo ng, um, doubt. I don't know if nakaka-relate ka kasi na-experience at naramdaman ko 'to when I was starting, na kung saan hindi ako makapag-push, makapagpa-pay in. Bakit? Kasi parang feeling ko, pagkakakitaan ko lang yung kinakausap ko. Ibig sabihin, hindi pa tama yung heart ko. Kasi yung heart ko lang pala during the time na nagsisimula ako, gusto ko lang sila mapa-pay in kasi gusto ko lang kumita. Pero 'pag tama pala yung heart mo, hindi ka rin mahihiya. Kasi bakit? Ang iniisip mo hindi yung benefit mo kundi yung magiging benefit na ng client mo. So, dapat tama ang intention mo at 'pag tama yan, hindi ka na mahihiya na talagang i-push sa kanila napakaganda ng ino-offer mo, okey? Number four, be aggressive but don't be pushy, okey? I love this topic, I love you too, char. Oh, 'di ba? Be aggressive, but don't be pushy. Ano ibig sabihin nito? Oh, ito for example, ilagay na lang natin sa madaling example. Sabi ng client mo, "Mars, actually maganda naman, pero ano ha, pag-isipan ko muna." Oh, paano mo sasagutin 'yon? "Sige Mars, pag-isipan mo muna." Gano'n ba? "Sige, bigyan muna kita ng time para makapag-isip ka." Okay. Tapos ano, "Sige mag-isip ka lang, pag-isipan mong mabuti Mars ha." Hindi gano'n mens. Yes, we have to give them space, okay na magdesisyon. We have to give them the freedom makapag-decide. Pero somehow kailangan maging aggressive ka rin. O paano mo sasagutin? Okay, sige Mars. Okay naman 'yan. Have time to decide, have time to think about it. Pero Mars, pero may ano ka, pero Mars, ano ha, lagi mo lang tandaan, sabi mo nga sa'kin kanina, gusto mo ng may magbago sa life mo. Ganyan din naman ako, eh. Naisip ko rin 'yan, nag-doubt din ako na parang gusto ko ba 'tong simulan. Pero ang na-realize ko lang kasi Mars, walang magbabago kung wala akong ita-try na bago. Kaya alam mo kung nagduda ka na, mas nauna na ako nagduda sa'yo. Hmm, oh, 'di ba? So hindi ka naging ano, hindi ka naging pushy, pero
naging aggressive ka rin at the same time. Kasi Mars, ito ha, malapit na ang Pasko, November na ngayon. Alam ko lahat palabas ang pera natin. Gastos dito, gastos dun. Hmm. Let's say iwo-workout natin 'yan ng buong month ng November. Anong puwedeng mangyari? Oh, baka nga mag-multiple just for you ka pa diyan. Yung 40,000 mo, 60,000 at hindi mo pa sure 'yun kung ilang beses. Eh, ang dami mo pa namang kakilala, kakausapin agad natin 'yan. Oo. Naging pushy ba yung dating? Hindi, 'di ba? Pero pina-realize mo sa kanya na kailangan niya yung ino-offer mo. 'Di ba? Gano'n lang siya. I hope nage-gets niyo siya mga mens. Don't 'wag mong suportahan yung pag-i-excuse nila. Kasi alam mo naman kung kailan yan excuse o hindi, eh, kasi you've been there. We've been there. So, alam mo yung mga bagay na susuportahan mo sa hindi. Hindi mo naman sasakalin yung client mo, pero give them space, give them freedom. Maramdaman nila yon pero be aggressive at the same time. And maintain your posture. Prospects should not feel that you need them or you need him. Always remember that you are giving opportunity to help them. Minsan kasi ito wag na wag niyong gagawin ha. O sige, sige Mars, magse-send na ako sa'yo, 198,800, 'di ba? O sige, ano bang bank account mo? Yes! Alam mo Mars, sobrang thankful ako sa'yo. Isa na lang kasi just for you na ako eh. Mars, thank you talaga ha. O di naman kaya yes, Mars, thank you so much. Alam mo ba ikaw yung kauna-unahang DR ko sa loob ng 2 taon. Hay, sa wakas binigay ka rin ng Lord. Ang tagal na kitang pinagpe-pray. Alam mo ba actually ang tagal-tagal na kitang ini-stalk. Sabi ko na nga ba may high blood ka, Mars, eh. Oh, 'di ba? So, alam ko namang natutuwa ka, pero mens, kailangan mo ring i-assess ano yung mga bagay na hindi mo dapat ipakita pa at yung bagay na dapat ipapakita mo. Aray ko po. Okey, 'wag gano'n ha, kahit na sobrang close mo 'yan, no. Okey, dun mo rin sabi ko sa'yo, eh, kung ano yung nasa intention mo, it will manifest talaga, eh. 'Di ba? So, maintain whatever you have to maintain. Kailangan ang lagi lang lalabas yes, hindi mo naman ano yun, eh, puwede mo naman itago on your own yun. Yes, Lord, thank you, Lord. Alam mo yung ano ka pa, kalmado ka pa, pero deep inside your mind, "Lord, thank you, 300K." 'Di ba? Pero hindi mo na kailangang pakita sa prospect mo yun. Wala, magpapasa na dapat sabi, "Ay Mars wait lang ha, ihi muna ako." O hinintay mo, wala na pala bumaba na ng office. Kasi nga, ang feel ng client mo, kailangan mo siya, 'di ba? Tapos kapag kailangan na kailangan mo siya, wala na after nun. Kasi typical ganun, eh, 'di ba? Kaya mens, don't overshare always, remember that. Contain your excitement, yes, that's the word, Mentor Julie. Contain your excitement, okey? Oh, tapos na tayo diyan. Next natin, be confident. Dami nito actually mga mens ha, kaya naku mag-take notes talaga kayo. Be confident and positive that your prospect or your client will earn 100% in I Am Worldwide. Actually, ito yung nagiging rason minsan kaya may mga tao o baka kayo na-experience niyo na, "Mens nakakapagpa-PE naman ako ng mga mabababang package, pero hindi ko talaga kayang makapagpa-PE ng executive package lalo na yung Zaid." Tas minsan 'pag itatanong mo, "Bakit kaya?" Natanong mo na ba yung sarili mo? Bakit kaya? Kasi meron palang mga distributors na kasi feeling nila baka mabigo nila yung mapapa-pay-in nila at baka sila yung sisihin nung pina-pay-in nila kasi hindi sila kumita. Oh, once again, tamang puso. Kailangan mo kasi talagang itatak sa mind mo na whatever it takes, tutulungan at tutulungan mo yung taong yun. At kapag sincere yung puso mo na tutulungan mo siya, wala kang doubt. Yung ibibigay mo talaga yung lahat-lahat para matulungan siyang mag-ROI siya, hindi ka matatakot magpa-pay-in. Pero kapag alam mo sa sarili mo na hindi ka 100% committed na tulungan yung kinakausap mo, magda-doubt ka talaga.
Yun lang yun. Simple lang yun. Kaya kailangan tama ang puso mo na tutulungan mo sila 101%. Oh, baka yan yung sagot kung bakit hindi ka nakakapagpapiin ng matataas na package. Oh, next, be sincere. Let them know that even if they're newbies or bago, you'll be able to help them. Okay? When you say it, do it. Never promise anything you can't deliver. Sobrang importante niyan, ha? And next, third party approach. Oh, ito yung madalas na kinakalimutan ng mga bago. Mens, pag bago ka, itong advice ko sa'yo. Gusto mo makapag-close ng deal kahit bago ka? Hindi mo kailangan na i-master ka agad 'to. Yes, I mean kailangan mo na matutunan 'to in a short period of time. Give your best to learn and master it. Pero kung gusto mo habang nagsisimula ka, kaya mo ng makapag-close ng deal or makapag-close ka na ng deal, meds maximize your upline. Wala na masyadong gumagawa nito, eh. Okay, third party approach, meds. Alam mo, gagawin mo lang diyan 'pag bago ka, hindi mo pa kaya mag-close ng deal, hingi ka ng tulong kay upline. "Up, may papakausap sana ako. Actually, interested po ito sa business. Ano po kayang schedule na free ka during this day?" Hmm. Ngayon, si upline mo busy. That's why it's really important na marami kang kilala dito. Kaya kailangan maging mabait ka sa mga mentors na makikilala mo. The more na friendly ka, mas better. Kilalanin mo kung sino yung mga nasa Teen Titans Worldwide. Napakarami niya, napakaraming iba-iba ang background, may mga nurse, may mga teacher, may mga nasa BPO, alam mo yun, mga seaman. Pili ka, iiba-iba din makakausap mo. So, paano ka makaka-help ng backup sa kanila kung hindi mo nga sila kinakausap, dinadaan-daanan mo lang sa office? Oh, no! Connect to your uplines, connect to your cross lines, connect to your mentors. Hindi, huwag mo na antayin na, "Ay, dapat ako i-approach." No, approach them. "Mens, ako nga pala si ano." Sino ba bang nandito? Ako nga pala sila Mentor Vilma lang sinikita ko. Ako nga pala si Vilma, 1 week pa lang ako dito, downline po ako ni ano, ganyan. Okey lang po malaman kung ano yung background niyo. Ay, sobrang inspiring niyo po. Thank you for sharing po, Mens. Mens, okey lang po ba the next time na magkaroon ako ng client na same ng background niyo, papa-share po ako sa inyo, Oh, hindi naman madamot ang mga Team Titans. Actually lang nga madamot sa I Am Worldwide, eh, kahit hindi natin ka-team, eh. Maximize. Ganyan lang din kami nung nag-start. Walang sound? Wait lang. Wala ba akong sound? Meron po, ma'am. Okey. Okey. Na-shock naman ako dun. Meron daw, mens. Okay. So, ganun siya ha, mens. O, 'pag meron kang nakita ito rin ang dahilan kung bakit pinapapunta ka ng upline mo sa office, as much as you can. Kasi nga, para makilala mo yung iba't ibang mga mentors at 'pag nasa office ka, huwag kang magmamadaling umuwi. Wait ng uwi, eh. Kumausap ka muna ng mga mentors dun. Maximize. Paano ka magiging successful niyan? 'Di ba? Yung simpleng pagkilala sa mga uplines mo hindi mo magawa. Kailangan gano'n. That's why it's really important. Okay? Pag-process uwi. Okay, gano'n siya mga mens, ha? O paano 'pag mens OFW ka, 'di naman ako makapuntang office. That's why we have to use Messenger. Anong gamit niyan? O yung kaya nga nasa GC ka, eh. O isa-isahin mo dun lahat. Kung kaya mo, mas okay yun. Alam mo ba natutuwa nga ako 'pag may mga bago na nagme-message sa comments, downline kahit crossline yun, ano po ako from ganyang team po ako, under po ako ni ni ganyan. Mens, okey lang po malaman kung paano po kayo nag-start sa IAM. Oh, 'di ba na-inspire ka pa, nalaman mo pa kung ano yung ginawa niya na technique. Ganun lang, open book ang negosyo natin, all you just have to do is to copy
and paste. Di ba kasi dati parang hindi tayo may mindset na ganyan, pag kumopya ka ano ba. No, ito ang negosyo na pinakamadali sa lahat kasi all you just have to do is to copy what your uplines did in order for you to be successful. You don't have to reinvent the wheel because there is already a system. Okay? Susundan mo na lang, gagawin mo na lang, kokopyahin mo na lang. Okay? Ganun siya ha. Kaya don't hesitate to ask questions. Next natin, buying signals naman tayo. Iba naman 'to. Ano ba 'tong buying signals na 'to, Mens? Naka-experience ka na ba ng client na tanong ng tanong, paano kung ganito, ganyan? Paano kung ganito napadala sa'kin? Paano papadala sa'kin yung magkano ba yun? O 'di ba parang minsan ang pagtanggap natin nakakainis naman 'to, tanong ng tanong, ang dami. Lalo kapag bago ka, siyempre hindi mo alam paano sagutin. That's why it's really important na iko-connect mo muna kay mentor mo para yung mga bagay na hindi mo kayang sagutin, instead na mali yung masagot mo at hindi pa yan mag-pay-in at magduda sa'yo, si mentor masasagot niya yan. Basta tama lang yung pagbi-bridge at pagtitiap mo kay mentor. Magiging effective yung pag-uusap ninyo. Ngayon, eto, kapag naka-encounter ka ng mga ganong client, Mens, wag na wag mong i-hate. Instead, maging excited ka. Bakit? Ibig sabihin, buying signals yon. Ibig sabihin, the more na nagtatanong sila, the more na interesado sila na mag-start sa ino-offer mo. They enjoying what you are showing them. They talk about paano kapag napunta na sa akin yung produkto, paano ko ibebenta yan, tutulungan mo ba ako, ano yung mga ituturo mo sa akin. O, 'di ba? Ibig sabihin, hindi yan hindi yan sign na parang objection. No. It's sign na parang sobrang interesado siya, gusto niyang mag-join, gusto niyang malaman kung prepared ka ba kapag dumating na yung time na yun. Kaya kailangan mo rin ng tamang sagot. O, 'di ba? Kaya malaking chance 'yan, okay? Para mag-join sa'yo yung kausap mo 'pag may mga ganyan silang signals at importante na alam mo 'yan. Okay ba 'yon? Next. Closing flow naman tayo. Ito, Mens, tuturuan ko kayo ng iba't ibang techniques sa closing. Marami kasi 'yan, assumptive closing, one-leg closing, cut-off closing, preferred package, mode of payment, sense of urgency, down payment, calendar closing, screenshot mo 'to. Next, daanan natin. Bigyan ko na kayo ng simple examples. Okay? For example, sa assumptive closing. Ito, ganito siya nag-work. Friend, kumusta? Natapos mo ba yung IBP? Napanood mo ba yung video? For example, ano ang nagustuhan mo sa presentation? Yung keyword pa lang, ano ang nagustuhan mo sa presentation na tanong, assumptive closing na yon. Okay? Kasi pwede mo namang itanong na, nagustuhan mo ba yung presentation? Okay ba yung presentation? Instead, ang tinanong mo, ano ang nagustuhan mo sa presentation? Ibig sabihin, nag-assume ka na agad na may nagustuhan siya. Kahit wala pa naman siyang sinasabi. Kaya siya tinawag na assumptive closing. At iba ang nagiging dating nun sa kausap natin kapag gano'n ang tanong. Nag-a-assume tayo. Pag sinabi, kahit wala siyang maisip, mapapaisip siya, ay, ano ba yung nagustuhan ko? Actually, nagustuhan ko yung barley. Ang ganda pala nun. That's good. Sabi ko sa'yo, magugustuhan mo eh. 'Di ba? Nagigets nyo? Tricky, 'di ba? So, it's just about having the right questions pala talaga siya, Mens. Yes. So, yun ang sample ng assumptive closing, no? Maganda talaga tong business sa panahon ngayon kasi chu-chu-chu, etc. Okay? So, basically, ang assumptive closing, nag-a-assume ka ng mga bagay na nagustuhan na niya, no? And somehow, marirealize na, nga no, ang ganda nga, nagustuhan ko nga siya. Kahit hindi niya yun naisip. 'Di ba? Next naman natin. Since nagustuhan mo na yung negosyo, important makapag-start ka na kasi important dito ang positioning.
Oh, word na positioning, yun yung keyword mo. Para lahat ng susunod na makausap namin, posible malagay sa baba ng organization mo. Oh, yun naman yung one leg closing and sense of urgency. Kapag sinabi mo na yung positioning, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng idea na, sis, pag once na nag-join ka ng mas maaga at mas mabilis, pwedeng yung mga tao na ilalagay ko under my organization, malagay na sa'yo. O, 'di ba? Yun naman yung one leg closing. Okay? Para maintindihan niya yung pagkakaroon ng sense of urgency na kapag hindi siya nag-join kaagad, maaaring mawala yung mga posibleng ilagay mo sa kanya. Okay? Nagigets po? Yun po yung tinatawag nating one leg closing and sense of urgency. Kumbaga, binibigyan mo siya ng idea na, sis, ito, kailangan mong magmadali kasi sayang yung mga taong pwede kong mailagay sa'yo. Mailalagay ko to sa iba kapag di ka pa nag-join ngayon. Okay? Either ngayon or later on ka na mag-join, same pa din ang ilalabas mo. Sayang ang magiging points mo, sis. At sayang din ang time. Kailan mo ba gustong kumita? Ngayon or tsaka na? Oh. Ito yung pinupush natin siya, pero binibigyan din natin siya ng option at the same time na, okay, it's up to you. Kailan ba gustong kumita? Ngayon or tsaka na? Eh, wala namang gustong kumita ng tsaka na, 'di ba? Lahat naman tayo gustong kumita kaagad, 'di ba? That's why mare-realize nila, "Ay, oo nga 'no. Gano'n din naman magsisimula ako, 'di ba? Ba't hindi pa ngayon?" Pero hindi mo siya inutusan na magsimula ka na ngayon. Pina-realize mo lang sa kanya. Okay? Gano'n siya. Oh, next natin. Ito naman yung cut off closing. Tapos ito sis, cut-off natin every Monday. Aware ka ba doon? Every Monday ang cut-off natin ha? On or before Monday. Na makakapag-start ka. Tapos kapag naka-refer ka, the whole week, pwede mo nang kitain yan the following Friday. Para pwede ka na makabawi ka agad. 'Di ba? And makakausap din natin the following cut-off yung possible na maging under ng organization mo. Oh, yun yung cut-off closing. Kumbaga, simple lang 'to. Ito yung parang ini-encourage mo siya mag-join on or before Monday. Para the Tuesday, Wednesday, Thursday na makapag-refer siya hanggang Tuesday the next week. Pag nakapag-refer siya, may commission siya, 'di ba? Pwede niyo nang ma-click tapos by Friday, makukuha niya na agad yung commission niya. Nage-gets niyo? So, parang bibigyan mo siya ng option na, ito sis, puwedeng ganito ha, lalo kung kailangan mo na yung pera or pwede tayong makakausap agad ng connections mo. By Friday, pwede mo nang kuhanin agad yun kasi automatic. By Friday, magiging check-in na yun. Ito pa, pwede mong i-add sa closing. Sa totoo lang sis, meron tayo recently lang 'to nilaunch ng I Am Worldwide. Meron na tayong app, 'di ba? Para ma-check mo ma-check madali kang check out nung paycheck mo. O, 'di ba? Gano'n siya. Okay, yun po yung tinatawag nating cut-off closing. Nage-gets po, mga mens? Kaya advantage mo kung sisimulan mo na kaagad. Okay? O, ito, ano naman yung preferred package? If ever ba sis, anong nagustuhan mo? Yun yung keyword. If ever ba, anong nagustuhan mo? Okay? Ito yung nagbibigay ka na sa kanya ng option. Ano yung pipiliin niyang package? Jade, Gold, or Platinum? Pwede mo rin 'tong i-ano ha, laruin ha. Kasi for example, puwedeng hindi mo nabanggitin yung associate kung ang tina-target mo kaya naman niya ng executive, 'di ba? Kumbaga parang nililimit mo lang yung option dun sa executive kasi alam mong kaya naman niya yun, na hindi mo pinu-push na ito yung kunin niya. Kasi yun lang naman yung binanggit mo. Yun yung preferred package or power of option. Binibigyan mo ng freedom si client and at the same time pinu-push mo siya pero not directly. Gets nyo? Para mas magaan yung dating, 'di ba? Hindi mo siya sinasakal na, "Hindi, mag-jade ka lang."
bigyan mo pa rin siya ng option, pero ilimit mo lang din yung option. Kasi kung alon lang naman yung binibigay nating option, yun yung unang maiisip nila. Okay? Eh, wag mo na i-mention yung copper. Gusto mo pa mag-ano, give me copper ka eh. Give me 5 ka na sa copper, wag na yun. Level up na. Okay ba yon? Lalo kung gusto mong makapag-close deal ng ano ha, ng mga executive package. O, next natin. O, anong mode of payment mo if ever sis? Bank transfer, credit card, cash ba? Bigyan mo rin siya ng option. Okay? Wag na magko-close ka ng deal nang hindi mo 'to actually itong mode of payment, ito na yung pinaka-last, eh. And dito mo rin made-determine kung magiging committed kaya 'to. Kasi 'pag once na nagbigay siya ng preferred payment of or mode of payment niya, dun mo rin makikita na, ay interested 'to. Nage-gets niyo? 'Di ba kasi kapag na nagsagot 'yan, 'pag nagsagot 'yan sa'yo na, sige sis, if ever ba, okey lang bang ano, credit card?" Oo naman, puwedeng-puwede. Actually, puwede nga rin ganito sis, kung gusto mo meron ka diyang on hand at hindi kaya ng limit ng credit card mo, may on hand cash ka, puwede mo ring ipag-combine 'yun. So, dapat aware ka sa mga bagay na 'yon, ha. Dapat aware ka na puwedeng ipag-combine ang cash at credit card sa office, walk-in, puwede ang bank transfer, puwede ang credit card kahit hindi niya credit card basta kasama niya yung owner ng credit card. Dapat alam mo yung mga bagay na 'yon para the more na mas marami kang mabibigay na option kay client, the better. Kasi ang goal na natin dito, makuha kung ano yung convenient for them, okay? Para mas mabilis natin ma-close yung deal. The more na mas magiging convenient sa client, the more na mas marami silang option, the better. Okay? Sa mode of payment. Nage-gets po? Ganun siya. And that's good. Send ko na yung form. Fill out mo na para sa details mo and bank account kung saan mo ipapadala yung payment, ha? O, para ma-prioritize ka na sa system and ma-reserve na yung slot mo and products mo. Pwedeng-pwede mo rin yan sabihin kahit wala namang reservation. Pero, sinabi mong may reservation. It somehow creates them prioritization and sense of urgency as well. O, 'di ba? Kaya pwedeng-pwede mo 'tong i-apply. Okay, nage-gets po mga mentors? O, eto last, sabi dito. Then pagka-process and encode natin account mo, then process na natin agad shipments ng products mo. Then tuturuan na agad kita at ipapakilala sa team natin para mabawi natin 'yan agad. Excited na ako para sa'yo. Sure ako na magugustuhan mo 'to at makaka-help 'to sa'yo. So tara, simulan na natin. Oh, hindi na dapat dito mo pinaka-i-close. Hindi kasi pupuwede na sa una parang ang dami mong promises, ang dami mong, puwedeng ibigay na guide sa kanila, tapos nung okay na 'no, magbabayad na sila, guarantee mo rin dapat na, "Sis, no matter what happen, I will be here. Ano bang plan natin? Ano ba yung next step natin?" Ilatag mo na yun sa kanya. Para kung may doubts pa man siya, kahit at the end of the closing na, nandun na meron na pa ring trust siya sa'yo at guaranteed niya na no matter what, totoo yung mga sinabi mo from the beginning. Kaya importante din na babanggitin mo 'to sa kanya. May plan tayo, ito yung plan natin, ito yung gagawin natin, step by step ba, 'pag tapos na siyang mag-pay-in, kahit wala pa man din. Nage-gets po? Part 'to mga mens ha, once again. Okay? And focus on the client's benefits, always. Okay? Next natin. Oh, medyo malapit-lapit na tayo matapos. Ilang oras na ba tayo? Maganda mahimay-himay natin 'no? Oh, objections. Mens, nakarinig ka na ba sa client mo ng iba't ibang klase ng objection? "Sis, wala kasi talaga akong pera, eh. Sis, alam mo naman 'di pa ako nakakaipon. Tanong ko muna sa asawa ko, ha." Oh, yung mga gano'n ba? Always remember, objection is different from rejection. Objection is about question. Okay? Question lang siya ni client na kailangan mong masagot properly. At para masagot mo siya properly, you have to also learn how to
answer it. Okay, and how to reverse it. Meron din tayong different topic dito sa pagsagot ng objection. Kasi iba-iba yan eh. Paano mo sasagutin pag walang pera? Paano pag nag-iipon pa? Paano pag itatanong sa asawa? Pero ang one thing na pinaka-importante, when you are facing objections from client or questions from client na kailangan lang masagot, importante na alam mo tong feel, felt, and found technique. Ano ba yung feel and found technique? Feel and found technique is a psychological technique that is meant to understand where the client is coming from. Oh. Always remember, kapag may binato sa'yo si client mo na statement na, sus, ano naman wala naman kasi talagang kumikita dyan sa networking. Or kung meron mang kumikita dyan, yung mga nauna lang. Kaya actually, hindi na ako tiwala na mag-join pa ulit sa ibang company. Ano sasagot mo kay client? Talaga ba? Talaga ba? Tingnan mo tong company namin. Ito na yung mga kumita. Hindi gano'n. Gigil ka naman. Ginadji ka naman na sabatin si client mo eh. Ginadji kang ipagtanggol yung negosyo mo. Naiintindihan naman kita sa side na yan. Pero, lagi mo ring tandaan, kahit anong statement yung ibibigay ni client mo, lagi yung may pinaguhugutan. And you have to understand where they coming from. Bakit niya ba nasabi yon na wala namang kumikita dyan? Maybe because baka may na-experience siya from the past na iniwan lang din siya. Na nag-promise sa kanya na iga-guide siya pero di naman siya na-guide. Yun. Yun yung kailangan mong ma-bring out at ma-highlight na hindi mo nagagawin this time. Okay? Kaya pinag-aaralan natin tong feel, felt, and found. O, sige. Para mabilis mong makuha paano ba to nag-work. Ilagay natin sa description. Ganito siya. Tell them, pag sinabi mo, alam mo, naiintindihan kita. Naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman mo. Okay? This is intended to tell the customer that you have heard them and you can empathize. Okay? Yun yung parang ipapakita mo na, oo, nagigets kita kung saan ka nanggaling. Oh, and then, ito, tell them about someone else who felt the same way initially you're telling the customer that they are not alone. Dito, ipaparamdam mo rin na naiintindihan mo siya and at the same time, hindi lang din siya yung mag-isa na naka-experience nun. Okay? Na-experience mo rin siya, na-experience din yun ng iba. And then lastly, kailangan mo ring ipaintindi sa kanila na kahit na na-experience mo yung mga bagay na yon, nakahanap ka ng solusyon. At yun din yung ibibigay mong advice sa kanila. The same way kung paano mo nahanap yung solusyon. Nagigets po? O, ito example, para mas maintindihan nyo pa sa mga bago na hindi aware dito. For example, ito prospect. Sabi ng prospect mo, gusto ko sana mag-join, kaya lang wala akong pera. Oh. Paano mo i-apply yung feel, felt, and found? Dito muna tayo sa feel. Ganun ba? Alam mo, sis, Rosalie, naiintindihan ko. Wala kang pera ngayon para maka-join sa business. Kailangan mo lang mapaintindi na, okay, nagigets kita. Okay? Naalala ko, ganyan din ako before nung nakita ko tong business. Nagustuhan ko din, kaso wala talaga akong pang-join. Yun naman yung felt. Ibig sabihin, naramdaman mo rin on your own. And then yung found, pero alam mo sis Rosalie, naisip ko, walang magbabago kung wala akong gagawing bago. Kaya ginawan ko ng paraan para makapagsimula ako dito. 'Di ba? Then tell your story, mas okay. Ito nga yung mga ginawa ko sa totoo lang. For example, yung TV namin, 2 naman sa bahay. Hindi naman namin masyadong nagagamit yung isa. So, binenta ko yung isa. Alam mo, nakapag-produce sa akin yun ng pang-silver package. Doon ako nagsimula. Oh, 'di ba? Pwede mong i-share yung mga naging story mo. Alam mo sis, ganyan din ako eh. Naintindihan kita. Alam mo ba, during that time nga, ginawa ko ganito. Nakikaskas muna ako ng credit card sa friend ko. Tapos nabayaran ko rin siya the same month. 'Di ba?
nung kinaskas ko bakit nabenta ko yung mga produkto ko eh. Bigyan mo siya ng idea na naintindihan mo siya, naramdaman mo rin kung ano yung naging problem niya, and at the same time, nung nakakita ka ng solusyon, share mo rin sa kanya kung paano mo nakita yung solusyon para gawin din niya. Nagigets po kung paano nag-work yung felt, and found? Ganun siya. At lagi mo tong ia-apply whenever na mag-a-answer ka ng objection. Wag na wag kang sasagot ng objection na para kang ang tawag dito? Yung face to face, ano man tawag dun? Yung kay Chang Ami, yung yes, thank you Mentor NR. Nakikipagdebate. Hindi gano'n. Believe me, kahit gaano ka kagaling, kung aawayan mo ang client mo at makikipagmataasan ka sa client mo kasi feeling mo dun mo siya mabibigyan ng solusyon at dun mo siya mako-close ng deal, hindi yan mag-work. You have to have this kind of humility na whatever happens, ipapakita mo sa client mo na nakikita mo siya, naririnig mo siya, naiintindihan mo siya, at na-experience mo rin yung same problem na na-experience niya ngayon at nakakita ka ng solusyon. At ishe-share mo rin yun sa kanya. Yun lang yun. Okay, nagets na po, no? Sa lahat to, it applies, no? Sa lahat ng objection. Kaya kailangan lagi mo 'tong gawin. Okay? O ito sa handling objections naman, sobrang importante na kailangan number 1 is to have empathize. Ito nga yung feel, felt, and found. Actually, oo nga, ganyan din naman ako nung umpisa. Pero, 'di ba? Ito yung napag-usapan natin na feel, felt, and found. Number 2, rebut. Ano naman 'to? Pero na-realize ko na, pasok mo yung realization mo. Na-realize ko na starting yan, lahat pala ng bagay nagagawa ng paraan. Number 3, categorize. If they are ready to start your opportunity. Let's say, nandun na kayo sa napa-realize mo na sa kanya, feel, felt, and found yung objection. Ngayon, kailangan marunong ka rin mag-categorize. Kaya ba talaga nitong gawa ng paraan? Para at least yung expectation mo and hindi ka rin mag-e-invest ng so much time and energy na i-convince ng sobra yung kausap mo. Okay? Kailangan i-categorize mo rin na, okay, paano mo siya makakategorize? Ito na lang. Pwede kang magtanong sa kanya, okay sis, given na gagawin mo siya ng paraan. If ever ba, kailan this year or kailan hanggang next year, kailan ka posibleng mag-join? Tatanungin mo rin siya. Kaya nga powerful ang asking question eh. January ba, February ba, o March sa tingin mo? So magbibigay siya sa'yo ng idea, siguro sis mga February. Kasi dun baka by that nakaipon na ako. Okay, sige. Okay naman 'yan. Pero sis, sabi ko nga sa'yo, kung kaya mong mas agahan, mas okay para makapag-start ka agad. Tapos bawiin agad natin. Okay? Gano'n siya. Nage-gets po? And number 4, power close. Yun na yung closing techniques na binigay ko sa inyo kanina. Pag nasagot yung objection, once again, balik ka doon sa closing techniques. Assumptive closing, one-leg closing, and etc. Okay? Ganun po yung pattern natin, ha? And then, pakita ko lang sa inyo to, baka hindi nyo pa alam, paano ba nag-work yung join now, join later. Pwede mo ring ipakita to as your closing, closing technique, no? Sa kausap mo. Pakita mo sa kanya yung visual. Anong mangyayari sa'yo kapag di ka nag-join ngayon at pag nag-join ka ng matagal? Ayan, ganun lang siya. Drawing ka lang. Ito sis, pag alam mo ba, pag nag-join ka ngayon, for example, ako to, ikaw tong nasa dilaw, no? Pag nag-join ka ngayon, actually marami kasi akong kausap, no? Na naka-line up din, na magjo-join this week. Pag nakapag-join ka ngayon, so itong mga nakausap ko, pwede na agad malagay sa ilalim mo. Pero ito naman yung scenario sis, pakita ko lang din sa'yo. Pag medyo matagal ka pang, or na-delay kang mag-join, let's say ako to, ito yung mga nakausap ko this week. Actually, magjo-join sila. No? Hinihintay ko na lang yung pagsisend nila ng money. Let's say sis, nag-decide ka after a month pa, alam mo sayang yung mga tao na to. Supposedly,
ikaw na yung nag-benefit sa kanila, pero sila pa yung magbe-benefit sa'yo. Anong mas gusto mo? Kino-consider lang naman kita. O, 'di ba? So, ganun siya. Pakita mo rin. Lalo kung, alam mo yung kausap mo more on visual learning siya, no? Ayun, puwedeng-puwede sa kanya 'to. O, ito, to-do list. Ngayon, dumaan na tayo, sa mindset, no? Paano mag-close ng deal, ano yung mga do's and don'ts, ano yung mga factors na nakaka-affect before you close the deal and everything, etc. Ngayon, sabi nga natin nung una, hindi naman lahat nag-o-OTS. Tama ba mga mentors? Actually, most of our talks nakukuha natin through follow-up. That's why it's really important na kapag once na nag-close ka ng deal, hindi mawawala tong follow-up. Kadugtong talaga 'to ng pusod ng closing the deal, ang follow-up. Okay? That's why it's really important na alam mo rin 'to at tinatanggap mo 'to na hindi lahat ng makakausap mo on the spot. At 80% of sales, eto ha, sabi na 'to sa statistic ha, 80% out of 100% of sales are made on the 5th to 12th contact. Hindi sinabing first, follow-up, second, third, fourth, but 5th. Ibig sabihin, dapat clear dapat sa'yo na ilang beses ka pala dapat talaga magfa-follow up. At hindi siya isa, dalawa, tatlo. Statistic na 5th to 12. Hanggang 12 daw So, ibig sabihin, huwag kang mapagod. Yun lang ang bottom line. Okay? Kapag feeling mo, hindi nagpakita ng interest on your first, second, fifth, sixth follow-up, just keep doing what you're doing. Kapag ba sabi ng client mo or hindi na siya nagparamdam sa'yo, nung una excited siya tapos hindi na siya nagparamdam sa'yo, magsa-stop ka na ba ng postings mo? No! Continue to prove them that your business is moving. Okay? So they get to be inspired na, hala, kahit di pala ako mag-join sa kanya, no? Oh. Ay hala, sayang di pa ako nag-join sa kanya. Palaki ng palaki yung pag-grow ng pag-grow yung business niya. Oh, with that, may kita rin nila, dadaan sa feed nila. Ay, oo nga. Magjo-join pala ako dito sa January, no? Excited na ako. O, 'di ba? So, ganun siya, ha? Sobrang importante ng following up. Okay? Sabi nga dito, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Means kasi, wala naman sa ating pinanganak na ano eh. Alam mo yon, pinanganak na, ay paglaki nito, magiging master closer to. No, walang ganun. Mens, or kung meron man na innate na sa kanila yung pagsasalita, yung ang tawag dito, pagko-convince, merong ganun, 'di ba? Lalo yung mga nasa sales. At the end of the day, kapag hindi ka masipag na i-maximize kung ano yung meron ka, daig ka pa rin ng mga masisipag. At ganito lang din siya, kahit gaano ka kagaling mag-close ng deal, eh hindi nga lahat ng OTS. Kung hindi ka masipag mag-follow up, baliwala din yung galing mo. Kaya sobrang importante na masipag ka mag-follow up kasi nga doon nakukuha almost of our sales. Okay? Kaya tips, last tips na to. No? Tips, must have follow-up list. Ito, ginagawa natin to. No? Pag may naka-close deal tayo, tina-type agad natin yan sa Excel file. Name niya, anong date ko nakausap, ano yung date na napag-usapan namin na magpe-pay in siya, tapos ano yung reason ba't siya nag-inquire. Para at least I have this list kung kailan siya ipa-follow up na, ay sis, sa 15 ka pala magpe-pay in, no? Oh, ano nga pala ulit yung mode of payment mo? Oh. So, hindi ka lito kasi madalas nangyayari sa atin 'pag nakausap natin wala tayong listahan, wala na. 'Di na natin nafa-follow up, natabunan na sa Messenger. Magulat ka nag-pay in na sa iba kasi hindi mo na-follow up. Ikaw yung nagtanim, iba yung umani. 'Di mo naman puwedeng "Ay akin yan, eh, ako kumausap." Wala, eh. Kaya kailangan masipag ka mag-follow up. Be active! You must show progress. Ito ang importante. In the business, you must
show progress, whatever happens, mag-pay in man yan sa'yo o hindi. Okay? Para from time to time, nare-remind din sila na, okay, ganda pala talaga ng negosyo na to. Ay, may bago na naman silang produkto. Yung gummy. O, diba? Magjo-join na nga ako. And never give up, never stop following up. Okay, so actually tapos na tayo mga mentors. I hope marami po kayong natutunan for our topic for tonight. And once again, I am Mentor Denny, and to God be all the glory. Ayan, thank you so much mga mentors. Type mo nga dyan, I learned kung marami kang natutunan. Marami ka bang natutunan?